we can stop, oh Father God, serving you and praising you. Thank you, God, for you are the creator of heavens and the earth. Thank you, God, for you are the author of love. Thank you, God, because of your mercy that endures forever, we receive your forgiveness. Thank you, God, for your amazing grace to us. Lord, sa umagang ito, salamat sapagkat binigyan mo kami ng iba yung lakas para kami sama-samang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Hayaan niyo, Father Heart God, sa umagang ito, maluwalhati kang lubos. As we come to you boldly, we are asking your forgiveness. Patawarin niyo po kami sa anumang kasalanan nakikita niyo, nagawa, naisip at sinalita ng aming buhay. Patawarin niyo po kami. And God, idamit niyo po sa amin ang damit na niyo pong katwiran. And today, Lord, we pray, bless all your people who seek first your kingdom and your righteousness. Huwag niyong hayaan, O God, na kami matatapos sa worship service na hindi natugunan ang aming pong mga pangangailangan at mga panalangin. Salamat po. Bless all the 376 churches nationwide and worldwide today as your people, God, worship you. Salamat po, Father God, and we promise that your name alone will be exalted and will be glorified. To God be all the glory in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen and amen and amen. You may be seated, please. And let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, is the anointed one, the miracle-working God. Amen? J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Thank you for your prayers. Sinamahan niyo po kami sa panalangin sa 24 na araw na kami ay nagmisyon sa Saudi Arabia, sa UAE, at sa Qatar. We just arrived yesterday and God is so good. The Lord give us that strength para patuloy na ma-fulfill namin ang mission na binigyan ng Diyos po sa inyo pong lingkod. Praise God. Thank you very much sa inyo pong panalangin. Tulad na sinasabi ko, hindi man namin kayo kasama ni Reblin physically sa aming pong mga mission, kasama namin po kayo spiritually dahil po sa pinagpipray niyo po kami. Amen? Praise God. Thank you so much. At napakarami po mga milagro na ginawa ng Diyos mula sa Saudi Arabia, sa lugar po ng UAE, at for your information, doon po sa United Arab Emirates ay meron na po tayong 13 simbahan. Praise God. At maraming milagro ang ginawa ng Diyos, maraming deliverance, at ganun din ang nangyari sa lugar po ng Qatar. Kaya God is really, really moving in so mighty, mighty way. Praise God. All right, bago ako mag-preach ngayon, dahil ang ganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon about the evidence of true love. Dahil February po ngayon ay love month. Pero pakinggan niyo mabuti kung anong klaseng katuroan ito ngayon. Kasi ginamit ko po yung word na the evidence of the true love. I just want to acknowledge first, my friend, my kumpare, who is naging assistant ko din po siya before nung kami nasa Maynila at sila mag-asawa. Nandito po si Pastor Keith Mejia from California ngayon and si Pastora Joy. Tumayo nga kayong dalawa.
Yan po, mga kaibigan natin. They just arrived yesterday. Praise God. Thank you for your coming. All right. At of course, sa lahat ng mga kapatid po natin na from different parts of the world, minsan pag kayo pupunta po kayo dito, magpapakilala naman po kayo para naman ma-acknowledge po namin kayo. Ha? Okay. Now, are you ready? Praise God. All right. From death to life. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. The evidence of true love. According to the book of John, 1 John chapter 3, verse 14 to 15. Ang sabi niya doon sa kanyang salita, okay, if we love our Christian brothers and sisters, it proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still in death. Anyone who hates another brothers or sister is really a murderer at heart. And you know that murderer don't have eternal life within them. Alam nyo, mula sa mga kamatayan, patungo sa buhay ang ating pag-uusapan. Kasi ito po yung katibayan na tunay na pag-ibig. Sino pong umiibig sa Lord? Umiibig sa kanyang kapwa. Okay. Kung papasin niyo muli, ang sabi niya, ang sino mang taong napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At wala sa isang mamamatay tao ang buhay na walang hanggan. Akala minsan ng iba, kapag sila po hindi po nagpapatawad, ang tawag sa kanila ay strong person. Para silang, dahil sa sila strong person, para bagang blessed daw sila. Do you not know that according to Mahatma Gandhi, ang sabi niya, only the strong person forgives. Yun lamang pong matatag na tao ang siyang nagpapatawad. Pero kapag isang tao po pala hindi po nakapagpatawad, siya po ay very weak. Kaya tanungin mo yung katabi mo, are you strong? Kaliwat kanan nga, are you strong? So if you're a strong person, you have to forgive. Kailangan mong magpatawad. Kasi isang mamamatay tao, ang tao po palang may kapuot o may pagkapuot sa kanya pong puso. Kaya in the J1 family, we are the one spreading the inner healing and deliverance. Since nasa atin ang katuruan ng inner healing and deliverance na isineshare natin ngayon sa body of Christ, of course, the J1 family must have that kind of love. Now, number one na gusto kong bigyan din sa inyo, love is the proof of spiritual life. Ang pag-ibig, ang proof ng spiritual life. Bakit tinawag siyang pag-ibig ang katibayan ng spiritual na buhay? Ayon po kay Apostle John the Beloved, teaches us that the true salvation is visible. It is not only confession of the mouth, but transformation of the heart. Tagalogin natin, itinuturo ni Apostol Juan na ang tunay na kaligtasan ay may malinaw na ebidensya. Meron pong malinaw itong ebidensya. Hindi lang ito pagsasalita, kundi pagbabago ng puso. Kaya ang taong ligtas na born again may transformation. Nabago ang kanya mismong pagkatao. Alright. Kaya, kung papansinin po natin ang Book of John, chapter 13, verse 35, sinabi niya doon, by this all will know. Sa pamamagitan nito, malalaman ng lahat na ikaw ay mga alagad ko. Diba? Kung kayo'y
mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sino mga alagad ng Diyos po dito? Now, pag-ibig, ang proof that you are God's servant. Kasi servant ka. Naalala mo ang word ni Lord sa atin? Sa pamamagitan ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. God is a God of love. Paul also exercised this kind of character, the main character of the living God. Kaya pala, ang sinabi rin ni Pablo, ang nagipagsa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, lagi natin kabisado to. Ang nagipag-isa kay Kristo, isa siyang bagong, wala nang dati niyang pagkatao. Siya pa ang bago na. Yung ating pong old self, tanggapin natin at sa hindi, it has the devilish character. Mayroon po itong pag-uugali na naggagaling kay Satanas. And we all knew that the devil has no love. Wala siyang pag-ibig. Kaya kailangan, nung na-born again po tayo, makita nyo kaagad ang transformation, yung proof that you have that love. Sino po dito ngayon ang umiibig talaga kay Lord? Mahal din niya ang kanyang kapwa? Parang humina doon. Mahal din niya ang kanyang kapwa? Romans chapter 5, verse 5 says, God's love poured into our heart. The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit. Ito ay dumaloy sa buhay natin. Ito'y dumaloy sa buhay natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kaya pala, maski na anong gawin ng isang taong walang relasyon sa Diyos na magpakabuti, they cannot do it wholeheartedly dahil wala sa kanila ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nag-i-inspired sa buhay ng tao na gumawa ng mabuti. Ang tao na walang relasyon sa Diyos, maaaring mabait sa tingin mo dahil ang totoo magpapakitang tao. Pero mapapagod po sila. Bakit? Ang taong walang tunay na relasyon sa Diyos, mapapagod sa paggawa ng mabuti dahil hindi yon ang kanila pong nature. But a person who was totally transformed into God's relationship, that person will act naturally. Natural na ang kanya pong pagkilos, pagmamahal na ibibigay sa kanya pong kapwa. At hindi siya mapapagod. Napansin niyo ang mga artista? Ang mga artista, yung masamang ugali, siya po ay paatuhin na mabuti ang pag-uugali. Okay? At yun namang mabait ay paatuhin ng masama. So ang tingin ngayon natin, habang pinapanood sila, mabait ang tao talagang ito. Ang sama talaga ugali ng taong to. Naalala ko tuloy one time, si Princess Ponsalan, siya po ay kontrabida. Nakalimutan ko lang yung teleserye. Okay? May teleseryeng ganun nabalita lang kasi, na siya ay napaka-soplada at maldita doon sa pelikula na yon. Siya po'y naglalakad lang doon po sa Mega Mall, biglang may pumalo sa kanya na isang matanda. Sabi niya, ang sama ng ugali mo! Nagulat po yung si Prince Ponsalan. Born again po yun. Sabi niya, sino ba yung inaaway niya? Nakalimutan ko na rin inaaway niya Ang sama ng ugali mo. Sabi niya, nagulat ang mga tao. Kasi itong matandang ito, masyado siyang na-attach doon sa mga teleserye. Alam nyo, nagpakilala siya, ako po si Prince Ponsalan, yung pelikula lang po yun, inay.
Yun po'y drama lang ho yun. Hindi po yun totoo. Ba't mo inaaway? Ay, nako naman. Alam nyo, huwag kayong mahilig sa teleserye. Ang buhay nyo magiging teleserye. Okay? Anyways, ang tunay na pag-uugali ay nakabase sa salita ng Diyos. Are you with me? Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya love is the proof of spiritual life. Kaya kung born again ka, pero nanluluko ka ng kapwa mo, kung born again ka, pero hindi na bago ang pag-ugali mo, ay sandali. Baka kailangan i-search mo muli ang sarili mo. Are you really connected with God who is the God of love? Okay, ang example po niyan, before Christ, a person may be full of bitterness ka, lagi kang galit. Meron kang tinatawag na unforgiveness. Meron kang tinatawag na pride, nagiging prideful ka. Alam nyo, nung ikaw ngayon ay nagkaroon na relasyon sa Diyos, abay, nagbago ka. Kaya after Christ, that person becomes gentle and compassionate na. Nababago talaga ang buhay ng tao. Kasi, sino bang gumawa sa tao? Diyos. So, hindi ka kayang baguhin ng kapwa mo. Dahil hindi siya ang gumawa sa'yo. Kaya ang pwede lang magbago ng buhay mo, yung lumikha sa'yo. Nandiyan ba kayo? Pero babaguhin ka lang niya pag sinabi mong, Lord, baguhin mo ako. Yung susurrender ka sa Kanya. And that's the time yung spiritual life mo ay makikita na ng maraming tao. Kaya, sabi ko sa inyo, bago kay Kristo, maaaring puno ka ng galit. Puno ka ng kapaitan sa puso mo, bitterness. Pero pagkatapos na makilala mo si Jesus, nagiging maunawain ka na at mapagpatawad ka na. Kaya mo nang ibigin ang hindi ka ibig-ibig. Kasi that is now your new nature. May kausa pa ako? So, love is the evidence that we have passed from death to life. Ang pag-ibig, ang patunay na tayo'y lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sino ang mga may buhay na walang hanggan? Praise God! Kaya, guys, nagkaroon kayo ng napakagandang relasyon sa Diyos na nagbibigay ng buhay. So you are now called super blessed because you have a very new life. Say, new life. Praise God. Kaya magtataka marami, bakit ganun? Ang buhay ng taong ito, puno ng galit dati, ay bakit ngayon? Sobrang bait po niya, sobra siyang mapagbigay, sobrang maunawain, sobra na mapatawad. Maski na inapi na siya because you cannot deny that God already changed your life and you cannot hide that. It will surely makikita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Alright. So, yan ang number 1. What did I say? Ang pag-ibig or love is the proof of spiritual life. Tanungin muli ang katabi mo, meron ka ba talaga nun? Okay. So, pangalawa, hatred is a sign of spiritual death. Kapag ang tao ay puno ng galit, hinanakit, sama ng loob, yan po yung signs ng iyong spiritual death. You are still disconnected to the life giver. Makinig kayo mabuti, lalo tigit sa mga yun lang po nakarating po dito. I'm telling you, in this church of JA1, we don't tolerate sin. In this church, we keep telling people,
patungkol sa bagong buhay. Inaalis at itinuturo po namin na alisin ang galit, puot at hinanakit dahil sin is not from God, but it is an inspiration of the devil sa buhay ng bawat isa because the wages of sin is death. Kaya patuloy na itinuturo ni Satanas at ino-urge niya ang bawat tao na mamuhay sa kasalanan. Kaya ang puot ay palatandaan ng spiritual na kamatayan. Kaya please, kung napupuot pa kayo hanggang ngayon, hindi nyo mapapatawad ang kapwa ninyo, kapitbahay ninyo, kapatid ninyo, magulang ninyo, anak ninyo. Sandali. Ang word ni Lord sa atin muli, sa verse kung binasa, ang taong napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At wala sa isang mamamatay tao ang buhay na walang hanggan. Kaya, yan ang sinasabi ng John, 1 John chapter 3, verse 15. Again, whoever hates his brother is a murderer. Akala natin yung talagang physically pumatay lang. No, in the sight of God, kapag ikaw ay talaga napuot sa kapwa mo, you are a murderer. Napansin ba ninyo yung taong galit, nagsasalita lagi ng pangit sa kanyang kinagagalitan? Nagpupronounce lagi ng mga curses? According to the book of Proverbs chapter 18 verse 21, life and death is in the power of your tongue. Lalabas kang magnanakaw. Mangkukulam. Kapag ang tayo nagpupronounce lagi ng sumpa sa kanyang kapwa, siya po ay katulad ng isang mangkukulam. Sabi mo sa katabi mo, halaka. Kaya pala, napansin niyo yung book of Galatians, chapter 5, verse 19, up to 21. Ano sinabi niya doon? Ito ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagdalasing, walang taurus na pagsasaya. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Nakapaloob po doon yung mangkukulam. Kaya in the book of Matthew, chapter 5, verse 21 to 22, nandoon yung tinatawag na ang galit ay may kahatulan. You will be judged if you remain bitter sa kapwa mo. I hope may kausap pa ako dito. May pinatatama mo po yata kayo, Bishop Actually, sinasadyo ko po. No. I'm just teaching the truth dahil whether you like it or not, as your father in faith, tungkulin ko na paalalahanan ko kayong lahat na tayong lahat ay mamuhay na puno ng pag-ibig bilang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Anong sinabi niya dyan sa kanyang salita? Ngunit, sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot. Ano raw? Saan? Hukuman. Okay? Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sinumang magsasabi sa kanyang kapatid, ulol ka. Diba? Bukang bibig ng iba, ulol. Ibig sabihin ng ulol, baliw. Naalala ko tuloy. One time, nung ako'y nagtatrabaho pa, I can still remember the place. Nung ako'y nasa Esquib. Nagka-quiet time ako. Nabasa ko ba naman doon sa maliit kong Bible, ang sino mong magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapapahamak sa impyerno. Alam nyo, kaming mga kabataan noon, siyempre, I was only 18 years old then. Lagi nang
tawagan namin yung salitang ulol. Nung nabasa ko po yun, sabi ko, Diyos ko, ang dumi ng bibig ko. Impyerno palang pupuntahan ko dahil binibigkas ko lagi sa kapwa ko ang salitang ulol. Ibig sabihin, baliw. Please, huwag yun sasabihin yan sa kapwa nyo. That time, sabi ko, Lord, baguhin mo ang bibig ko. Ayaw kong magsalita ng pangit sa kapwa ko. Kaya, sinabi rin ito ng Book of James, chapter 3, verse 14 to 16. Ang kapaitan ay nagdudulot ng kaguluhan. Ang taong napupuot sa kanya pong kapwa ay nagdudulot po ito ng pangit na buhay. Kaya that's why bitterness won't help. Kaya please, mga kapatid, tanggalin nyo na yung puot, ha? Lagi na ako inis eh. Niluluko kasi ako, kaya ako'y puot na puot eh. Tanggalin nyo yan sa puso nyo. Magpatawad na kayo. At wala pong magandang premyo ang mismong puot sa kapwa. Pero pag minahal mo sila at nagpatawad ka, pinangako ng Diyos, i-bless ka niya. Tingnan niyo mabuti, ha? Basahin natin ito. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan, akala nila kasi marunong sila kapag sila ay mayroong klase ng puso. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan. Makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. May kausap pa ako. Mula sa dyablo daw ang ganong mga bagay. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan sa lahat ng uri ng masasamang gawa. J1 family, ito ang utos ng Diyos po sa atin. Tanggalin natin ang puot at galit at sama ng loob. Sinabi nito ni Haring Solomon, chapter 10, verse 12. Hatred stirs up stripes. Alam nyo, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. O ano, iibig na, napapawi ang napakaraming kasalanan kapag iniibig mo ang iyong kapwa. Come on. Narasubukan ko at naranasan ko kung paano hamakin ng tao. Ang sabi ko, papatulan ko ba sila? Yung mumurahin ka sa harapan ng mga iba, ng ibang tao, harapan. Alam nyo, ako po ay karatista. Ay isang bagay ang aking natutunan. Of course, self-defense. Pero gagamitin mo lang po yun kapag ikaw ay na-corner. Pero hindi mo pwede pagmalaki ang iyong pagiging marunong sa martial arts. Alam niyo kung anong nabuo sa puso namin na bilang marunong sa ganong klase ng bagay? Yung tinatawag po na character. Alam mo kung paano mo pabagsakin ang taong umaaway sa iyo. Alam mo na instantly, in just seconds, pwedeng makapatay ka. That's why, character, you need a self-control. So what I did, I forgive. Ngumitin na lang ako. Why? Kung papatulan ko, tatalunin ko. Pero anong sasabihin ng mga tao? Nakasakit ka.
Anong patutuo mo? That's the reason why the Lord said in the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7, I did not give you a spirit of fear, but I give you the spirit of love, power, and self-control. Kaya, ang isang tunay na pinapanahanan ng Diyos na buhay ay puno ng malawak na pangunawa. Huwag kang papatol. Okay lang na ikaw ay sirain. Okay lang na ika'y pagsalitaan ng pangit. Ang mahalaga, nagpatawad ka. At ito, listen to this. Kapag pinatulan mo ang isang tao na naninira sa'yo, ang ma-absorb mo ay yung pangit sa buhay niya. Pero kapag minahal mo pa rin ang tao na umaaway sa'yo, ang ma-absorb mo sa kanya yung nalalabing pag-ibig na meron siya. Did you understand? That is what we call magnetic. Pag pinatulan mo ang taong masama, yung mismong kasama niya ang ma-absorb mo. Pero pag hindi mo pinatulan yon, yung pag-ibig na nalalabing pag-ibig na meron siya, ang makukuha mo. Kaya wag nang papatol. Nakakainis na paulit-ulit Ang ganda, yung word ng Matthew chapter 18, verse 21 and 22. Tinanong ni Peter, si Lord Jesus, Lord, ilang beses po ba ako magpapatawad sa taong nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sabi ni Lord, hindi. 77 beses. Ulit. Parang ito lang ang kausap ko, yung nasa taas. Sabay-sabay nga. So, yan ay one day, 490 times. Ganun ka magpapatawad, yan ang taong puno ng pag-ibig. That's why, ang word ni Lord sa atin, hatred is a sign of spiritual death. Now, tingnan niyo po example dito, si Cain at saka si Abel. Ang magkapatid na to, si Cain ay panganay, si Abel ang pangalawa. Anak ito ni Adan at ni Eva. Sila'y pareho naghandog sa Diyos. Si Cain, ang inihandog niya ay ang mga gulay at ibang mga prutas na magaganda din naman. Pero si Abel, ang kanyang inihandog ay mula sa pinakamagagandang tupa at doon sa pinakamagaganda, doon sa piling-pili, yung pinaka-the best. Nung ini-offer nila yon kay Lord, ang tinanggap ni Lord, yung pinaka-the best. Ang tao po pala, pag nag-o-offer ng the best lagi kay Lord, yun ang kanyang tinatanggap. At mapapansin ng mga tao na yung taong yun ay super blessed. Ano sinabi ko? Mapapansin nila yun. Siya ay super blessed. Sila naman na hindi nag-o-offer ng the best ay naiinggit. Anong ginawa ni Cain? Kinainggitan niya si Abel. Alam niyo, nung nainggit na siya, grabe, nagkaroon siya ng desire na patayin si Abel. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Ang tao po pala na napupuot at naiinggit, pumapatay. Kaya tingnan niyo po yung mga tao na naiinggit, nagpo-pronounce ng pangit. Pangit naman. Babagsak din yan. Why? Sobrang inggit. But a person who is full of love, laging natutuwa yan kapag bless ang kanyang kapwa at sinasabi niya, Lord, pagpalain mo pa siya ng todo. Are you with me? That's why Cain allowed jealousy and hatred to grow. Don't allow hatred and bitterness to grow in your life. Pinayagan ni Cain Ano nangyari ngayon kay Cain?
Siya'y takbo ng takbo, naging fugitive po siya. Puno na siya ng takot. Ang tao po pala, na puno ng galit, matatakutin, hindi pala matapang. Guys, hatred keeps a person in spiritual death. Tagalog, ang poot ay nagpapanatili sa tao sa spiritual na kamatayan. J1 family, please, alalahanin mo, kung mayroon ka pa rin kagalit, kaaway, magpatawad ka na dahil yan ang kailangan makita na totoong may pag-ibig ka. Ang sarap ng buhay ng tao na puno ng pag-ibig. Wala pong kailanman takot at pangamba sa kanyang araw-araw na buhay. Now, number 3. Love reflects the nature of Christ. Ang pag-ibig ay sumisimbolo sa kalikasan ni Kristo. Kapag ikay puno ng pag-ibig, nagre-reflect ang kalikasan ng Panginoong Yesus sa buhay mo. You are truly a Christian. Amen? You are truly a Christian. Because true love is not emotion. It is a divine nature. Say again, divine nature. Hindi po yung emotion. Ramdam ko, mamahalin kita tutulungan kita Hindi po ito emosyon. It is a divine nature. Pag sinabi pong divine nature, kalikasan po yan ng Diyos. Yes, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Ito ay kalikasan ng Diyos na nasa sayo. Kalikasan po ito, nature of God that is in you. Kaya hindi ka mapapagod sa paggawa ng mabuti at pagmamahal sa kapwa mo. Ang saya lagi ng buhay ng tao na puno ng pag-ibig. Say yes. Kaya when we love, Christ is revealed in us. Ulitin ko muli when we love, we demonstrate that Christ lives in us. Kapag tayo umiibig, nahayag si Kristo sa atin. Kaya sabi nila, grabe, mula na born again ang taong yan, wala na kaming nakita sa kanyang pangit, kundi pawang kabutihan. And because of that, maski hindi ka nagsasalita sa mga nasa paligid mo, pag-uusapan nila ang kabutihan mo. Napansin mo ngayon sa palengke? Nung nalaman na born again ka, pinag-uusapan ka, alam mo, grabe yung taong yun. Butangero yan dati Pero na born again, ito mo naman, punong-puno ng pagmamahal. Hallelujah. Pinag-uusapan kayo ng mga tao, hindi yung kasama ninyo dati ninyong buhay, kundi yung bago ninyong buhay. Yes, 1 John chapter 4, verse 7 up to 8. He who loves is born of God. Ang taong nagmamahal ay mismong ipinanganak na muli. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Napakaliwanag. Napakaliwanag. Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Tanggalin na raw po natin ang lahat ng kasamaan. Be kind to one another. Alisin mo na. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Puot, galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Baka hanggang ngayon nang bubulyaw pa kayo. Huwag na kayong manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa.
Para nakasimangot na ang aking mga kausap dito. Ano? Sa halip, maging mabait kayo. Maging mabait kayo. Maging mabait kayo. Diba? At maawain. Ano pa? Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito ang napakaganda na maging ugali ng isang tao. Colossians chapter 3 verse 14, love is the bond of perfection. Kapag ikaw ay puno ng pag-ibig, you have that kind of wonderful nature. Kaya ang sabi ni Pablo, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa. Salamat sa JA1 family. Sa libu-libong membro po nito, tayo po ay ginagamit ng Diyos para ipakita ang tunay na pag-ibig at liwanag ni Kristo. Praise God! So, ang example po niya na si Christ. Maging si Kristo nakapako sa krus ng Kalbaryo. Anong sinabi pa rin niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya walang hanggang pagpapatawad. At please, huwag niyo pong bibilangan ng iba. Nagkamali ka kanina. Inulit mo uli. Pinatawad na kita. Huwag mo nang ulitin ha. Pag nakatatlo ka, ihuhulog na kita sa bintana. In Jesus' name, please forgive and forget. Ulit. Pag pinatawad mo na, limutin mo na yun. Kung uulitin uli, di patawarin mo uli. Kung inulit uli, patawarin uli. How many times? 70 times 7. Basta masaya ang buhay ng mapagpatawad. Pag-ibig paano kung nagalit ka at nakapatay ka? Hindi pala totoo na born again ka. Hindi ito pala totoo na mayroon kang Kristo sa buhay mo. That's why even in suffering, He chose love. He chose love. Kahit sa gitna ng paghihirap, pinili pa rin niyang magpatawad. Grabe. So love is the highest proof or evidence of divine life. Love is the highest evidence of divine love. Pag sinabi natin evidence, proof. Ang pag-ibig, ang pinakamataas na katibayan ng buhay na walang hanggan. Praise God. Thank you, Lord. Come on. Palapakan mo ang Diyos ng buhay. We give you praise, Lord, for that amazing love that you've given us. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Number four. Practical application. Paano ko i-apply yan, Bishop? Paano ko gagawin yan, Bishop? Parang napakahirap gawin. Again, tutulungan ka ng Holy Spirit. Magyayari yan, kaya mong gawin. Ang una mong gawin, examine your heart. Kumusta ang puso mo? Kumusta ang puso mo? Kaya suriin mo ang puso mo. Is there hidden anger or offense? May nakatago bang galit o tampo sa puso mo? Nagtatampo lang naman. Hindi naman ako galit. Yun, doon sa tampo, doon nagsisimula ang galit. Pag hindi nawala ang tampo mo, ang galit ay uusbong na.
Bakit? May ipon yung tampo at mauuwi po yan sa puot, galit at hinanakit. Kaya i-check mo kaagad ang puso mo. Natural ko to, Bishop This is my character. Ano kung character mo? Mamahali mo yung character mo ang pangit? Makinig kayo. Hindi nyo ba alam na lahat ng ugali meron po tayo dito, na-acquire natin yan? Sa paligid natin? Sa bahay natin? Sa eskwelahan? Lahat ng pangit na meron ka, yan ay na-acquire mo mula kay Satanas sa iba't ibang masasamang espiritu at maging nahawaan ka ng ugali ng iba. But I want to tell you this, that is not your real nature as a born-again Christian. Don't carry offenses sa buhay mo. Tanggalin mo ang offense sa buhay. Do I avoid certain believers? Para ako'y makaiwas, ako ay pwede bang lalayo sa ibang mga tao? Sa ibang kapwa ko mananampalataya? No. So examine your heart. Okay? Choose to love daily. Ano raw? Piliin mong umibig. Araw-araw. Piliin ang umibig araw-araw. Kasi, pinipili talaga. Ang decision na gagawin mo, pangit o maganda, pinipili yan. Magandang ugali, masamang ugali, pinipili po yan. Kaya nga, examine your heart and choose love daily. Why? Love is a decision, not a feelings. Ano raw? Decision. Hindi po yung feelings. Ano yan? Feelings. Ano ang tawag doon? You are more than feelings. Ay, nako. Ang pakiramdam, pwede kang magkamali. Paano kung kinilabutan ka? Sasabihin mo, may multo yata dito. Paano kung kinilabutan ka? Ang feelings mo ay inaapi ka. Ang tawag po doon ay MU. Ano yung MU? Maling unawa. Akala mo mutual understanding? Maling unawa. Please, wag na wag kayong mananahan lamang sa pakiramdam ninyo. Dahil deceptive po yan. Love is a decision, not just a feeling. So decide to love the unlovable. Pag nagawa mo mahalin ang hindi ka ibig-ibig, totoo na, you are living according to the will of God. Choose love daily. Pangatlo, walk in forgiveness. Ano raw? Lakas walk in forgiveness. You know why? Forgiveness releases spiritual life. Kapag ikaw pala nagpatawad na sa taong nagkasala sa iyo, nirelease mo yung buhay sa kanila. Naibigay mo ang magandang buhay. Tinutulugan yata ako ng mga ito Minsan lang niyo ako makasama, tutulugan niyo pa ako. Again, ulitin ko muli, kapag ikaw ay nagpatawad, nag-release ka ng buhay. Forgiveness is life. Nawawala ang galit at puot ng tao na nagkasala sa iyo, then finorgive mo. Pero ang tao na hindi mo pinapatawad, yun ay palayo sa iyo dahil sa takot sa iyo. Pero pag finorgive mo ang taong nagkasala sa iyo, that person mabubuhayan ng loob. Hindi na matatakot sa iyo.
and that person ay sasaya muli ang kanyang buhay. Walk in forgiveness. Walk in forgiveness. All right? Now, as I close, i-check nyo ang puso nyo. Ito palang galit na to, ang humahad lang sa lahat ng biyaya na ibubuhos ng Diyos sa iyo. Saan yun sa Biblia? Isaiah 59, verse 1 and 2. Hindi ako bingi para pakinggan ka. Hindi maikli ang kamay ko para abutin ka at tulungan ka. Ang kasalanan mo nakambam sa aking mukha, kaya hindi kita marinig at makita. Kaya kapag isang tao ay natutunan niyang magpatawad, ang taong yon ay super blessed. Ang taong puno ng pag-ibig, ang taong yon ay super blessed. Ang tao na may pag-ibig, no choice kundi mag-forgive. Ang unforgiveness ay mismong baggage ng buhay. Nagpapabigat. Sinong gustong makawala sa anumang mga galit at puot at hinanakit na yan? Dahil sa gusto mong makawala, punuin mo ang puso mo ng pag-ibig. And because of that, God will open the floodgates of heaven and He will pour out His amazing love to you, and you will experience greater blessings than beyond. This is what I've learned. I learned to forgive. I choose to forgive those people who persecuted me, those people who maligned me. And look at your bishop, Apostle Bishop Art now. I am saying, I am super blessed. The J1 Church is super blessed because I choose to forgive, and I choose to love, and I choose to bless. Say, choose love. I will choose love. I will choose to forgive. I will choose to bless. And because of that decision that you're going to do today, hallelujah, expect greater miracles from God. Say hallelujah! Hallelujah! Kaya sabihin mo ngayon, I have passed from death to life. The love of Christ lives in me. I reject hatred, unforgiveness. I walk in divine love. Para sa mga hindi nagsalita kanina, Tagalog naman. Sabi natin, ako ay lumipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ang pag-ibig ni Kristo ay nananahan sa akin. Tinatanggihan ko ang puot, ang kapaitan. Lumalakad ako at lalakad sa banal na pag-ibig. In Jesus' name. Hallelujah. Come on. Choose love. Choose love. Choose forgiveness. Woo, hallelujah. Because you choose the right things to do. Believe me, the Lord will overshadow you. The Lord will protect you. The Lord will bless you beyond your expectation. Believe me, God will always demonstrate His awesome love as His gift to everyone who will love, who will bless other people. Say hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Sige, tumayo tayo. Thank you, Jesus.
Mahalin niyo ang Diyos. Sabi mo sa Kanya, Lord, I'm amazed. You picked me up by your grace. You saved my life. You led me by your hand. The way you want me to be, you fill me up, empower me. You have shown me every day your love, your love. I can feel your love. I can feel your touch. I can feel your power. I can feel your love. I can feel your touch. I can feel your power. You're always there for us. One more time. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I'm amazed. You picked me up by your grace. You saved my life. You led me by your hand. The way you want me to be, you fill me and empower me. You have showed me every day your love, your love. I can feel your love. I can feel your touch. I can feel your power. I can feel your love. I can feel your touch. I can feel your power. You're always there for us. I can feel your Jesus. I can feel Thank you, Lord. touch. I can feel your power. I can feel your love. I can feel your touch. I can feel your power. You're always there for Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapaalala muli sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig. In fact, sinabi ng book of Romans chapter 5, verse 10, mula sa verse 8 up to 11, tayo po'y kaaway ng Diyos. Pero He chose to love us. Pinili pa rin niyang ibigin niya tayo. Now, piliin mong ibigin ang kapwa mo. Patawarin mo na ang nagkasala sa iyo. Now, naalala mo ang mga taong kinainisan mo. Nagsisimula ang puot sa inis. Nagsisimula sa maliit lang na tampo ang matinding galit. Alam mo kung sino ang nakasakit sa iyo. Alam mo kung ito'y magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Choose to forgive in order for you to be forgiven. Ang isang taong napupuot sa kanyang kapwa ay isang mamamatay tao. At wala sa isang taong napupuot o sa isang mamamatay tao ang buhay na walang hanggan. Let's bow down our head and close our eyes. Ngayon naalala mo na ang naging tampo mo sa kapwa mo. Hanggang sa ito ay naging galit. Hanggang sa ito ay naging puot. Hanggang sa hindi mo na siya mapatawad. Hanggang sa ayaw mo na siyang makita. This time,
patawarin mo yung tao na yon. Bigkasin mo ang kanyang pangalan. Sino man siya. Sabihin mo yung sama mo ng loob sa kanya. At pagkatapos doon, patawarin mo. Come on, gawin mo ngayon. Kung yan man ay taong nang-api sa'yo, bigkasin mo ang pangalan. Sabi mo lang sa kanyang, masama ang loob ko sa'yo. Galit ako sa'yo. Mahina na kita ko sa'yo. Napupuot ako sa'yo. Pero ngayon patatawarin na kita. Sa anumang sakit na binigay mo sa akin, I choose to forgive you. Come on. Choose to forgive now. Choose to forgive. Oh, Jesus. Panginoon, I pray, habang nagpapatawad ang iyong mga anak, patatawarin mo din ang mga anak mong ito. Dahil ikaw ang nagsabi sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, kung hindi kayo magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Come on. Forgive. And begin to demonstrate that love of God that is in you. Naalala mo kung paano ka inapi. Sige, forgive them. Forgive. 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 Maski namatay na yung tao na nakasakit sa iyo, alam ko, naalala mo pa rin siya, forgive that person. And now, because nagpapatawad ka na ngayon, pinapatawad ka na rin ng Diyos. Humingi ka ng tawad naman sa Panginoon dahil sa naging galit mo, hinanakit mo, na nagsimula lang sa tampo, sama ng loob. Humingi ka rin ng tawad sa Diyos at maging sa tao na pinagkasalaan mo. Hindi perpekto ang tao, tatandaan mo yon. Pero, ang pag-ibig mo, ang tutulong sa kanila na mabago ang kanilang pag-uugali. Itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo ngayon, Lord, Lord, nagpapatawad na po ako nagpapatawad na po ako sa lahat ng tao sa lahat ng tao na nagkasala sa akin. na nagkasala sa akin. Lord Jesus, Lord Jesus, patawarin mo din ako patawarin niyo din ako sa aking tampo, sa aking tampo, galit, galit, hinanakit, hinanakit, sama ng loob. sama ng loob. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo po ako Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. ng inyong banal na dugo. Sa oras na ito, Panginoon, At sa oras na ito, Panginoon, pinipili ko ang pag-ibig. pinipili ko ang pag-ibig. Maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa Pinipili ko ang pag-ibig mo. pinipili ko ang pag-ibig. Pinipili ko rin ibigin ang aking kapwa. Pinipili ko rin ibigin ang aking kapwa. Lord, Lord, use me use me for your glory alone. for your glory alone. Salamat. Salamat. Fill me with your love. Fill me with your love. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngayon, manalangin ka sa Diyos. Hilingin mo ang gusto mong hilingin. Come on, you pray right now. Ano ang gusto mo? Dahil nag-forgive ka na. Mag-release ka ng blessing doon sa tao na kinapuutan mo. Mag-release ka ng blessing sa tao na pinatawad mo. At humingi ka naman ng anuman personal na gusto mo. My Lord God, I pray, let all these people
experience your amazing love. Protect them all, God. And I release healing upon their heart right now. I release healing sa kanila po mga buhay. I pronounce blessing to every one of them. Tugunin niyo po ang dalayan ng kanilang mga puso. And I pray, lahat ng J1 family at maging sa lahat ng nanonood ngayon sa worship service na ito, I pronounce the blessings of love. The blessings of love flow. Joy from the Holy Ghost. Peace, patience, kindness, goodness, meekness, faithfulness, and temperance, the fruit of the Holy Spirit be upon them all. I bless them all now. Tanggapin mo ang dalangin ng puso mo ngayon. Rejoice! In Jesus' name, you are full of love. Amen. And amen. And amen. Pwede bang kamayan mo yung katabi mo, maski 5, at sabi mo sa kanya, congratulations. You are super blessed today.